Sa poll sa CCTV ang mga miyembro umano ng Budol-Budol Gang na nambiktima ng isang senior citizen sa Tandangsora, Quezon City. Sa Valenzuela City naman, nakunan din sa CCTV ang pambibiktima ng salisigang sa isang mall. Nagpapatrol, Dolan Castro. Kita sa CCTV ng isang private subdivision sa Tandangsora, Quezon City ang matandang babae habang kasama ang isa sa apat na tinuturong miyembro ng Budol-Budol Gang. Papunta sila sa bahay ng biktima para kunin ang kanyang mga alahas. Pero bago ito, isang lalaking kasama ng babaeng suspect ang lumapit sa biktima. Nagpakita pa siya ng budol money sa biktima. Ang masaklap na withdraw ng biktima ang 90 milyong pera at naibigay sa mga suspect pati mga alahas niya. Mag-o-open siya na account, parang wala siyang knowledge, parang ano niya ng tulong ko. Tapos patunayan ko na yung card talaga may pera. Mami, eto yung pera mo, pati alahas mo, ingatan mo yan. Yun ang ano. Pero hindi ko na napalitan na pala nila yon. Nanawagan ng biktima sa sino ang may impormasyon sa mga suspect na ipagbigay alam agad sa QCPD. Sa Valenzuela City naman, kita rin sa CCTV ang pagdating ng 5 taong nagpanggap na customer at umaaligid sa isang mall habang kinakausap ng mga suspect ang mga sales lady. Pasimple lumapit ang isang babae at tinangay ang bag na malapit sa kaha na may lamang tinatayang 100,000 pisong cash at mga ATM card. Matapos tangayin ang bag, isa-isang umalis sa mga tinuturong kasamahan niya. Nakunan din sa CCTV ang mga suspect kasama-samang sumakay sa taxi. Dahil dito, natunto ng Valenzuela PNP ang mga suspect na ikinanta mismo ng taxi driver. Sinakyan lang po talaga ako nila. Pinara lang po ako. 3 beses nga lang po pero hindi ko po alam yung ano nila. Hindi po ako yung kumuha. 6,000 po yung binigay sa akin. Ayon sa Valenzuela PNP, nakapambiktima rin ang grupo sa Maynila at Makati. Malalaki po mga mulang inano nila. Una, nagkakandak muna sila ng surveillance. Pag nakita nila na medyo maluwag, kayang-kaya nilang pagnakawan, so doon nila ikinakandak yung kanilang pananalisin. Kinasuhan na ang 2 na aresto at 4 pang suspect. Dolan Castro, ABS-CBN News. Sa ilang pang balita, nagpahayag po ng pagkabahala si VP Leni Robredo sa mga iniharap na ebidensya ni dating Senador Bongbong Marcos. Kaugnay sa manoy naganap na dayaan sa halalan. Gate ni Robredo, siya nagtataka kung saan naman galing ang mga ebidensya, lalo pa at ang hindi pa nga naipapadala sa Presidential Electoral Tribunal ang mga balota gaya ng sa Camarines Sur. Samantala po naman, ayaw na rin patulan ni Robredo ang sinasabi ni PCOO Undersecretary Lorraine Badoy na siya ang nagpapakalat umano ng fake news. Mas maraming mahalagang issues na dapat tayong tuunan. Hindi ako mag-aaksaya ng oras, hindi naman dapat pag-aksaya ng oras. Iniimbestigahan ngayon ng National Housing Authority ang umano'y ginagawang pagbebenta ng ilang miyembro ng kadamay ng mga pabahay na ipinagkaloob sa kanila. Nakunan pa raw ng video ang umano'y transaksyon sa Pandi, Bulacan. Nagpapatrol, Rafael Bolsano. Makaraan okupahan ang sanay pabahay ng mga sundalo at pulis sa Pandi, Bulacan. Bagay na pinagbabawal sa batas. Kung papayag kayo, biglaan lang. Bigyan niyo siya ng 20. Sa video na in-upload ng NHA sa kanilang Facebook page, makikita ang miyembro ng kadamay na si Jerry Lavado na nakikipagtransaksyon sa prospective buyer ng pabahay. Ayon sa General Manager ng NHA, matagal na nilang natatanggap ang impormasyon ng bentahan ng mga pabahay ng gobyerno. There are those that are aggressively selling it. We also got some documents to show na may mga transfer of rights, na may mga deed of sale na sila na nangyayari. Pinuntahan ng news team ang Padre Pio sa Pandi pero walang Jerry Lavado na humarap. Sa halip, mga miyembro na ng kadamay na residente na ng lugar. Ayon sa kakilala ni Lavado, tinulungan lang nito ang kaibigan na nangangailangan ng pera. Sakto na may lalaking kinilalang si Leo Bautista na lumapit at sinabing naghahanap ito ng bahay. Yung lumalabas po kasi, hindi po benta siya eh. Ano siya eh, may sanlad. Ma-set up ang kadamay para magkaroon ng kasalanan. The video will speak for itself. Ganun pa man, pinaiimbestigahan na ng kadamay ang pangyayari.
Kapag napatunayan na may intensyon si Lavado na ibenta ang housing unit, tatanggalin siya bilang miyembro ng kadamay at paaalisin sa inookupang bahay. Inaalam na rin ng NHA ang iba pang lugar na laganap ang bentahan ng pabahay ng gobyerno para mapanagot ang mga lalabag sa Urban Development and Housing Act of 1992. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Proud kapamilya pa rin si Angel Locsin matapos mag-renew ng kontrata sa ABS-CBN. Ibinunyag ni Angel kung handa na ba niyang pakasalan ng boyfriend na si Neil Arce. Pero, boto kaya ang daddy niya? Narito ang ating report. Espesyal ang araw na ito para kay Angel Locsin. Bukod sa muling pagpirma sa Kapamilya Network, naipakilala rin niya ang kanyang ama na Angelo Colmenares sa kanyang mga boss sa ABS-CBN. Mula 2007, ito na ang ika-4 na pag-renew ng kontrata ni Angel. Sasabak siya sa bagong teleserye at pelikula at pinipili na ang kanyang leading men. Gusto rin niyang subukan ang trabaho sa likod ng kamera. Lampas 10 years na ako sa ABS. Bilis niya. I think si Richard. Matagal ko na rin naawitan si Coco eh. Hindi rin titigil si Angel sa kanyang special projects para mapasaya ang fans. Kilala rin sa kanyang mga advokasya, tuloy si Angel sa pagkawang gawa. Gaya ng pagtulong sa ilang bata kamakailan. Nagsimula kami sa wala talaga. Kaya, di ba yung kung ano meron ako ngayon, kung ano yung meron yung pamilya ko, dahil yan sa mga tao rin. Bonus din kay Angel na going steady ang relasyon nila ni Neil Arce. Sa Instagram, sinabi na naggagalingan daw niya para magka-forever na sila. Pero ready na ba si Angel na magpakasal? Sa love life, parang ilang years na akong ready naman. Parang wala naman akong takot. Kami naman, ang dami pa tayong gustong i-prove sa career namin. Basta ang importante naman sa amin, nandyan kami sa isa't isa. Diba, yung suporta. Hindi naman kami nagmamadali. Boto po kayo kay Nilo. Basta kung sinong gusto ni Angel, I think she's old enough to choose her partner. Pinaghahandaan naman ngayon ng aktres ang pagdiriwang ng 91st birthday ng kanyang ama sa Pebrero.